topic today is still has to do with blessings or blessedness, blessings in disguise. Amen. Sino ang gumagamit ng salitang ito? Blessing in disguise. Hello. Were you able at one time in your life use the word blessing in disguise yan? Yes. Ano ibig sabihin ng blessing in disguise? Well, actually, blessings or blessedness. No? Blessing, plural itong ginamit ko. Blessing, isang ano lang yon, isang bagsak. Blessing. Pero what we are actually dealing with is blessedness in disguise. No? Yung blessing kasi isang bagsak. May isang bagsak minsan, ang sabi natin, blessings in disguise or blessing in disguise. Pero madalas yung blessing in disguise, nare-realize natin na blessing yon afterwards. Correct. Pagkatapos na ng mga pangyayari, saka natin nare-realize na yung pala ay blessing. No? Kaya lang nung dumating sa atin, hindi natin nakikita kaagad. Hindi natin ma-recognize na blessing yon. Pagkatapos ng panahon, yung panahon na pinag-uusapan natin, minsan isang araw, minsan 2 araw, after 2 days, minsan after 1 month, minsan after 1 year, and you will going to be surprised, minsan after 30 years, andyan pa ba kayo? You will realize after 30 years that it was a blessing in disguise. Grabe, no? Yung isang bagsak na yon. Pero gusto kong ipaalam sa bawat isa sa atin that we Christian are living in blessedness in disguise. Paano nangyari yung pastor? Yan, so yun po ang ating matututunan today. So, let me give you some introductory statement on the topic. Sabi ng isang nakuha kong definition, blessing in disguise in the Bible refers to God using difficult or seemingly bad situations. Ano yung mga ginagamit ng Diyos? Trials, sufferings, at saka rejection. Ngayon, ginagamit ito ni Lord for a greater and positive purpose. Transforming hardship into growth, strength, and salvation. Ayan. So, si Lord mahilig gumamit ng mga trials. Si Lord gustong-gustong gumamit ng sufferings. Andiyan pa ba kayo? Si Lord gustong gumamit ng rejection to conceal, no? Para itago yung napakaganda niyang layunin sa buhay natin, napaka-positibo niyang layunin sa buhay natin. Ang dahilan noon kung bakit itinatago ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap upang tayo ay lumabas na lalago, lumabas na lalakas at lumabas na maliligtas.
Ang pinakahalimbawa dyan ni Pedro ay yung gintong pinapadaan sa apoy, dinadalisay, upang pagkatapos paraanin sa apoy, makikita mo ang pagiging dalisay na ginto. Mawawala lahat ng tinatawag na dumi. Pero sa pamamagitan ng trial, sufferings, and rejection. Andiyan pa ba kayo? Mga kapatid, napasok kayo sa ganitong kalagayan. Ang bawat Kristiyano ay napasok sa ganitong kalagayan. My blessing and our status as blessed, blessedness, but it is in disguise. In disguise. Nakatago sa mga paghihirap ang pagpapala ng Diyos. Another introductory statement on the topic, sabi rito, many of life's blessings come wrapped in pain. After a while, these blessings in disguise will reveal the opportunity they represent. Marami actually, siguro, payagan natin itong statement na ito, marami. Pero parang tingin ko, lahat eh. Marami sa mga blessings, yung blessedness natin, come wrapped in pain. After a while. That is just after a while. Ano ba yung after a while na yan, Pastor? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Minsan, that is just one day. When you will realize, ay blessing pala yun. Minsan yung after a while na yan, 1 week. After 1 week, nakita mo, ay blessing pala yun. In disguise. Tapos, yung after a while na yan, even up to 1 year. Pero that is still after a while. Yung after a while na yan, we will be seeing an example in the Bible. After 33 years, amen. So, matuto tayo mga kapatid ng mahaba ang pagtitiyaga at paghihintay. Sapagat kung hindi tayo matyaga at nakakumit tayo sa mahabaang pagtitiis, hindi mo makikita yung palang layunin sa iyo ng Diyos, makikita mo ang pagpapala after 20 years. Pero dahil hindi ka na nakatiis, hindi mo na nakita ang blessing ng Lord na nagtatago pala sa tinatawag na pain. Na pain. Ang ibig kong sabihin nito mga kapatid, payagan natin yung statement, marami sa biyaya ng Diyos. Parang, nung una tuwang-tuwa ka, na tumatanggap ka ng regalo sa Diyos, napakaganda ng balot. Amen. Sino rito ang masaya na tumatanggap ng regalo? Maganda ang balot. Amen. Pag maganda ba ang balot, maganda ang laman? Not necessarily. Pero pag si Lord ang nagbigay sa atin ng regalo, pag maganda ang balot, maganda laman. Pero alam nyo, paminsan-minsan lang yan. Ang madalas, yung regalo ng Diyos sa atin, ang dosing. Iaabot sa iyo yung box ng regalo, putikan. Iaabot sa iyo ang box ng regalo, punit-punit. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Ganon madalas. Can you say after me, madalas? Dumarating ang blessedness natin kay Lord. Hindi ko alam, I'm still trying to figure out
Lord, bakit naman gustong-gusto mong pinipersecute ang mga Kristiyano? Gustong-gusto mong naghihirap ang mga Kristiyano? Tanong ko yan. Pero actually, na-realize ko, hindi naman gusto ni Lord yon. May isang talata sa Biblia. Ate Joy, can you show the verse? Gusto ko lang pong bigyang bigat itong aking sinasabi sa pamamagitan ng talatang makikita natin sa Marcos. Ay, Lucas ba yon? Marcos yan. Hindi yan Lucas. Pero tama yung verse. Lucas 10:29 to 30. So, listen carefully to this. Sumagot si Jesus, tandaan nyo, ang sinumang nag-iiwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit. Wow! Yun ang bargaining ni Lord. Pero, mayroon kang gagawin muna. Ano yung gagawin mo? Iiwanan mo ang iyong tahanan dahil kay Lord. Iiwanan mo ang iyong mga kapatid dahil sa paglilingkod kay Lord. Hindi naman ibig sabihin, pabaya tayo o responsibilidad, irresponsable. Ibig sabihin, pag tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, sumunod tayo sa Kanya kasi hindi naman niya pababayaan ang mga bagay na iiwanan natin. Tiwala lang. Minsan kasi ayaw natin sumunod kay Lord kasi wala tayong tiwala, mapababayaan ang mga bagay na iiwan natin. Pero mali. Pag tinawag ka ng Diyos, you should be willing to obey. Because God is good. He is not pabaya. Hindi siya nagkukulang. Gusto lang niya magtiwala tayo sa Kanya. At ang hamon niya, iwanan mo ang iyong tahanan. Lord, sino na maglilinis? Si Lord ang susundin mo, iniisip mo kung sino maglilinis ng bahay mo. Pag si Lord ang nagsabing, sumunod ka sa akin, sumunod ka. Hindi tayo nakakasunod. Marami tayong iniisip. Sino na, ano na, paano na? Si Lord ang tumawag sa'yo. Amen. Siguro kung kapitbahay ang tumawag sa'yo, mag-alala ka. Kasi hindi naman kayang akuin ang kapitbahay mo yung mga iiwanan mong responsibilidad. Pero pag si Lord ang tumawag sa'yo, aalagaan niya. Tiwala lang mga kapatid. Kaya marami sa atin ayaw maglingkod, hindi naglilingkod sa Diyos dahil sa maraming alalahanin sa buhay. Tinatawag na ng Panginoon, ayaw humakbang. No? Pero ito pa rin ang mga kapatid, mga magulang, ito pa rin ang agreement o bargaining ni Lord, mga anak at mga lupain. Lord, paano na? Ibibigay ko, Lord, yung lupain ko sa'yo. Ay, oo. Kapag hiningi ng Panginoon. Amen. Huwag niyong ibibigay dahil sinabi ni pastor, benta niyo na yung mga lupain, ilibigay sa church, ang pinagbentahan. Huwag na huwag kayong gagawa, huwag na yung susundin. Malibang sinabi ng Panginoon sa inyo. Yung sinabi kasi ni pastor, ikonsidera nyo. Pero kayo rin, manalangin kung tama yung sinabi ni pastor. Kasi kung ang sabi ng Lord kay pastor, ganun nga po, isang espiritu lang ang kumikilos. Mangungusap din ang Espiritu Santo ng Diyos sa inyo na ganun din ang inyong gawin. Kaya walang conflict. Kasi iisa ang ating sinusunod, ang banal na Espiritu. Pero we really have to check with the Holy Spirit. Ang kagandahan ng ating pananampalataya, hindi solo ni pastor yung Holy Spirit. Amen? Hindi monopoliya ng mga leader ang Holy Spirit. Kayo rin may Holy Spirit, and so you can check. You can check, but you have to consider it
in priority. Kasi pastor yung nagsalita. Amen. In priority. You have to confirm it in the Holy Spirit. So pag sinabi ng Holy Spirit, yes, that is what I told the pastor. Gawin mo. Ibenta yung mga lupain. Hallelujah. Tapos ano ang sabi? Dahil sa akin, so yun ang purpose, dahil sa akin, hindi dahil kay pastor. Dahil sa akin at sa magandang balita. Ano ang sinasabi ng verse 30? Ay tatanggap sa buhay na ito. Saan daw? Sa buhay na ito. Hindi sa langit. Amen. Nang alin, batanggap sa buhay na ito ng 100 ulit. Wow! Taya mo isa, mananalo ng ano? Mananalo ng ilan? Taya mo piso, mananalo ng 100. Eh, saan ka pa? Oh, I'm not advocating gambling. Pag umuwi kami sa probinsya, nagugustuhan ni Kuya Be yung pumunta kami sa perya. Kasi sa probinsya may mga perya. Aliw na aliw kami doon yung tayang piso, mananalo ng isang 1.5 na Coke. Ruleta yun. Taya mo lang piso. May pagkakataon, uuwi kami, walang dala. Pero just this Christmas, umuwi kami na 4 yung aming dalang. Nanalo kami ng Coke. Piso lang yung taya doon sa roleta. Kaaliwan lang po. So it's not really that I am advocating gambling. Pero parang ganun dito, no? Sabi ni Lord, bigay ka sa akin at promise ko, bigay ko sa iyo 100 beses. 100 beses. Hello, lugi ba tayo? Hindi. Kasi si God ang ating ka-transaction dito. Walang kalugihan sa Panginoon. Anong gagawin mo? Tiwala lang. Amen? Hallelujah. So, pero ito, tatanggap sa buhay na 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Tandaan nyo ito, ang kasunod, ngunit, ano ang ngunit? Say after me, kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Pagpunta mo sa langit, pupunta ka pa rin sa langit, sabi niya. Pero habang ikaw ay narito sa lupa, you will have this 100% return. Gusto niyo ba yon? May kasamang pag-uusig. Yung iba, binabasa siguro yung verse hanggang doon lang sa magkakaroon ng 100 ulit, mga anak, bahay, at mga lupain. Period. Yun lang ang gusto. Yung 100% return. But the fact, the truth of the matter, mga kapatid, when we are in the Lord, yes, the Lord wants to bless us, but with persecution. May pag-uusig. Pastor, di ba sabi mo nung isang araw, ang kayamanang ibinibigay ng Lord ay walang anumang kapighatiang kalakip ito? Sabi sa Proverbs. Naalala nyo? Isang talata po yan sa Proverbs, when the Lord gives riches, He adds no sorrow in it. He adds no sorrow in it. Pastor, 100% ang biyaya ng Lord sa akin. Bakit may kasama pang pag-uusig? Akala ko ba pag nagbigay ng biyaya si Lord, walang sorrow in it. Walang kasamang kapighatian dyan sa kayamanang ibinibigay ng Panginoon sa akin. Mga kapatid, iba yung sorrow sa pag-uusig. Amen? Ibahin natin.
bibiyayaan ka ng Diyos, pero nakacamouflage sa pag-uusig. At yung pag-uusig na yun, mga kapatid, will not in any way bring sorrow to you. Kaya magkaiba. Pag-uusig, pero hindi kailanman magdadala ng kapighatian sa iyo. Bakit? Sapagkat may tiwala ka sa Diyos. Amen. That He is in control of everything. Nalulungkot lang tayo kasi ang kaisipan natin mali. Pagka ito ay nangyari sa atin, yung verse na yun nangyari sa atin, malulungkot tayo sapagkat ang kaisipan natin ay mali. Pero sa katotohanan, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Sino ang nagkukulang? Tayo. Nagre-react kasi tayo. Hindi tayo masisisi dahil iyon ang naging kalagayan natin bilang makasalanan. We always react to situation. Pero actually, kaya nga gusto ng Lord na yung ating kaisipan matuon sa kaisipang panglangit upang sa ganun pagka may mga pagsubok rito sa lupa, hindi po tayo magre-react negatively. Paminsan siguro medyo matutuliro tayo pero ma-overcome, mapagtatagumpayan sapagkat nakokontrol ng ating isipan ang ating damdamin. Ano ang nasa isipan natin? Na ang Diyos ay mabuti. Amen. Pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng regalong putikan, ang balot, will you accept it? You should. Yun po yung regalo ng Diyos sa atin. 100%, magkakaroon ka ng kayamanan, 100%, no? Lupain, bahay, mga kapatid, sa buhay na ito, pangako niya, pero nakabalot ito sa pag-uusig. Will you going to get it? Will you going to receive it? Now, if the package comes from the Lord, amen, you can be sure that it is a good thing. Amen? Kadalasan sa atin, nagko-complain na tayo. Kadalasan sa atin, nagre-reklamo na tayo. Lord, bakit naman ganun? Padadalhan mo lang din naman ako ng regalo. Bakit? Ang dusing-dusing pa. Bakit? Ang putik-putik pa. Ganyan tayo, mga kapatid. But come to think in mind na ang nagbigay si Lord. Si Lord ba'y nagkukulang? Anong kanta natin? Kahit kailan, di ka nagkulang. Madalas, mga kapatid, ganyan dumarating ang blessedness natin. Nakabalot sa madusing na pambalot. Because we know kung sino ang nagbigay, walang pagkakaiba dapat ang reaksyon, mga kapatid. Kung ang regalong dumating, napakaganda ang balot, masaya ka, galing kay Lord. Pag ang regalo'y dumating ng andusing-dusing, masaya ka pa rin. Bakit? Galing kay Lord. It doesn't matter kung ano yung forma ng biyayang dumating. Maganda man o putikan, it doesn't matter. Your feelings should not be affected with what is itsura ng regalo. Naintindihan niyo, mga kapatid? Hindi ka dapat naapektuhan doon. Pero madalas tayo dahil madusing yung box, punit-punit, putikan, magre-reklamo na tayo. Yan tayo, mga kapatid, reklamador. Hindi natin naiisip na ang nagbigay si Lord. Amen.
Ayun pala, tinitesting lang tayo ni Lord. Hallelujah! Oh, sino rito ang nagrereklamo sa kanyang problema? Wala na dapat. Bakit hindi ako magrereklamo, Pastor? Kasi anak ka ng Diyos eh. Iniligay ka niya sa isang kalagayan na pinagpala. Si Lord ang nagbibigay na sa'yo. Amen? Kaya blessedness in disguise, madalas ganon. Sapagkat talagang sinusubok tayo ng Panginoon, ang naiisip ko mga kapatid, ito ang prinsipyo ng Lord eh. May blessing tayo, ibabalik niya 100%. Pero may kalakip na pag-uusig. That is the way it is. Ngayon, Lord, bakit naman ganun? Ibi-bless mo lang din naman kami ng 100% kasi nagtiwala kami sa iyo, ibinigay namin ang lahat sa iyo. Tapos sabi mo, bibigay balik mo sa amin 100%, walang lugi. Hallelujah, tubo pa tayo kasi 100%. Masaya ba kayo noon? 100%. Pero Lord, bakit naman ganun? May kasama ba? Pwede ba alisin na lang natin yung buray natin sa Biblia, yung kalakip ng pag-uusig. Pwede bang burahin na lang namin yan? Lord? Di ba? Pero hindi. Dahil sa ganitong talata, marami ang ayaw ng maging Kristiyano. May pag-uusig pala, di bale na lang. Hindi ko na lang ibibigay yung akin, kahit 1% lang, hindi ko na bibigay yan. Wala namang pag-uusig. Pero if you become a Christian, this is the real thing. You are blessed, but in disguise. Sino ang gustong ganyan? You should. One thing we know, ang source ng ating package, hindi Lazada, hindi Shopee, yung inyong parcel. Ang source ng parcel natin na dumarating sa atin, si Lord. Kaya putikan man yan, we will not, supposed to be affected. Ang totoong anak ng Diyos ay hindi nagrereklamo ano man ang mangyari sa buhay niya. Sapagkat ang katotohanan, ang mga biyaya ng Diyos ay nababalot sa tinatawag na pangit na balot. Pero pag magtitiwala ka sa Diyos, pag binuksan mo yung regalong yon, hallelujah, afterwards, putikan man ito sa labas, and you will be surprised. Magugulat ka. Amen. Anong sabi ng Biblia? Magugulat ka. God can do and able to do beyond what you ask for in Him. Ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa iyong iniisip at hiningi at inaasahan. That's why you will be surprised. But surprise comes, mga kapatid, when you are believing that it is really good, even if it is wrapped in pain. Anong ibig nating sabihin, mga kapatid? Pag Kristiyano ka na, wala nang masamang tinapay sa buhay natin. Wala nang aksidenteng nangyayari sa buhay natin. Lahat yan ay kontrol ng Panginoon. Anong sabi ng Lumang Tipan? Inaayos ni Lord ang ating mga hakbang sa bawat araw. God is in control. Kaya people, Christian, it doesn't matter anymore kung ikaw ay nakatanggap ng blessing o ikaw ay namatayan. It doesn't matter anymore. We know your life is in control. Amen? Nakatanggap na promote ka o nanakawan ka, it doesn't matter anymore. Amen? Nakatanggap ka ng bonus, nasunugan ka,
Pareho yan, wala nang pagkakaiba. Bakit? He is in control. Yung nasunugan ka siguro, yun ang package na pangit. Pero you will be surprised afterwards. May dahilan kung bakit nasunugan ka. May dahilan kung bakit nag-away kayo. May dahilan kung bakit nanakawan ka. May dahilan kung bakit nagkasakit ka. Ang buhay natin ay sa kamay ng Panginoon. Ito pa nga yung katotohanan na pinipilit. Ang Kristiyano, hindi naman sa gusto ni Lord, kundi ganun yata talaga ang kinalalabasan. Ang Kristiyano, pag sumunod kay Lord, may mga kahirapan. That is the camouflage. That is the disguise. Niloob yan ng Diyos. Niloob ng Diyos ang mga kahirapang ito, mga kapatid. Sa kadahilan ng sigurong makasalanan tayo para wag tayo magmalaki. Kaya sabi ni panalangin ni Pablo, may sakit si Pablo, ipinag-pray ko na ito, Lord, ng 3 beses, pero bakit hindi mo ako pinapagaling? Nagsalita si Lord, Pablo, kasi Pablo, pag mahina ka, malakas ako sa iyo. Ayun pala ang dahilan. Pag may problema tayo, blessed pala tayo kasi malakas si Lord sa atin. Kailan tayo tumatawag kay Lord? Pag may problema. Dahil sa kalagayan natin, ayaw man ng Lord na may sufferings, yung kalagayan natin warrants. Suffering is needed. Persecution is needed for us to come out as gold. Ayaw ni Lord yun. Ako sabi ko, Lord, bakit ka naman may kalaki pang pag-uusig? Bakit may kalaki pang pag-uusig? Our situation, being a sinner, the world that is twisted, the perverted world, the sinner, warrant persecution and trials for Christian in order to conceal the true blessings of the Lord. Mataas ang alam ni Lord kaysa sa atin. Kaya kung magtatanong tayo, bakit may kasama pang pag-uusig, Lord? Akala ko ba ikaw ay Diyos na mabuti? Mabuti si Lord, maganda man ang balot at pangit. Walang pagkakaiba. Bakit ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos? Tiwala lang. What seems to us, another quotation, what seems to us as bitter trials are often blessings in disguise. Mga kapatid, hindi ko na kailangan turuan kayo. Alam nyo yan, naranasan nyo yan. Amen? In one way or the another, naranasan nyo yung tinatawag na blessings in disguise. Pero ito, sasabihin ko, hindi lang isang bagsak yan, buong buhay natin. Blessedness. We are blessed in the Lord, yes, but it is in disguise. Bakit? Kasi sabi ko, winawarrant ng environment. Winawarrant ng situation. Dahil ang mundong ito makasalanan, tayo minsan ay we have the tendency to sin. Kaya yung blessing ni Lord, it is concealed in disguise. Mga kapatid, kasi pagka todo ang biyaya ng Diyos sa atin sa lupang ito, we will hurt somebody. Pag todo ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo at walang pagsubok, that is the desire of God. But we are living here on earth, we will be destroying someone. Hindi pa nga todo ang kapahayagan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, nakakasira na tayo ng kapwa natin. Hindi pa yan todo, mayabang na tayo. Ano pa kaya't walang paghihirap? Not only that you will destroy and hurt someone, you will destroy and hurt yourself.
Yes, we are blessed, but it is in disguise. Concealed to sufferings, pain, hurt, trials, problems. Kaya sabi ni Lord, kung alam lang ninyo kung sinong kausap ninyo, magpapadala ko ng isang batalyong anghel para lipulin kayo, pinahihirapan ninyo ako eh. That is the blessedness of Jesus. Pero bakit hindi niya ginawa yon? He will hurt many. We will not be saved. Kaya anong ginawa ni Lord? Bumaba siya mula sa langit, nag-anyong alipin. Kasi sa pag-anyong alipin, sa pamamagitan ng paghihirap, hahanguin tayo ng Panginoon mula sa kapahamakan. At yun lang ang paraan dahil ang mundo natin warrants for such a kind of situation. Sabi ng Biblia, si Lord makagagawa ng higit pa sa ating iniisip at inaasahan natin panalangin. Lord, ba't di mo ginagawa yan, Lord? Pinapaalam lang sa iyo ni Lord na makapangyarihan siya, kaya niyang gawin. Pero hindi niya ginagawa sa buhay mo. Bakit? You will be destroying others. You will be hurting someone. And you will also destroy and hurt yourself. Ang sitwasyon na dapat kalagyan natin na tayo ay punuin ng biyaya ng Diyos sa langit. Kasi ang langit, perpektong lugar. Pag biniyayaan tayo ni Lord ng todo doon, we will not be hurting anyone. Amen! Kaya tiis-tiis muna tayo mga kapatid. Tiis ganda. Maganda ka sa paningin ng Diyos pero medyo may pagtitiis. We are blessed but it is in disguise. Kaya sa Biblia, no, if we will, introduction pa lang yan. Biblical examples mga kapatid, dahil January ngayon, pagtripan natin yung letter J. January. So, biblical example, let's begin with Joseph. So, Joseph, may plano si Lord na i-bless si Joseph and the family, pero hindi ganun kaagad. Amen? Hindi ganun kaagad. Actually, nung na-bless na si Joseph, kontrolado pa rin yung sitwasyon. Kasi, hindi pwedeng, sabi ko nga sa inyo, I watch such a kind of movie. No, may superpower siya pero hindi niya kino-conceal. No, kasi he will be hurting others. Yung kanyang superpower, napapanood niyo ba yung sa movie? No? That is the idea actually. But you are actually nakahati tayo, sabi ng Biblia, nakahati tayo sa pagka-Diyos ng ating Ama. Sabi ni Pedro, wow! Nakahati tayo sa pagka-Diyos ng ating Ama and we are little Jesus. We are so powerful, guys. We are so blessed, guys. Pero, medyo nakatago. Amen? You know the reason. Nabanggit ko na sa inyo. Joseph sold into slavery and imprisoned his misfortunes, eventually placed him in a position of power to save his family from famine. Yung 5 P's ni Joseph, ito yung kanyang journey. Anong nangyari kay Joseph because of poverty? Pinaghirap sila ni Lord. Pero ang Joseph family, ang Israel family is so loved by God. Pero bakit kailangan paghirapin? May purpose. May purpose so that they will survive. Amen! Kaya huwag ikalungkot, huwag ireklamo ang mga problema, mga kapatid. Bakit? Dumarating yan for you to survive after 10 years. Amen? Dumarating ang kapighatian sa buhay natin for you to survive after 20 years. Ganon ang sitwasyon ni Joseph.
may biyaya nga ang Diyos sa kanya, may plano ang Diyos sa kanya, pero nakabalot muna dito sa tinatawag na suffering. Ano nangyari kay Joseph because of poverty? Nagselo sa kanya mga kapatid, inulog siya sa malalim na balon, yung pangalawang P, the 5 P's of Joseph journey, poverty, pit. Nung nasa balon na siya, nakita siya ng mga manlalakbay, ibinenta siya kay Potiphar, another P. So, remember this, poverty, inulog siya sa hukay, nakuha siya ng mga tao, ibinenta siya at naging alipin ni Potiphar. No? Pero nung nakay Potiphar na siya, pinagpala si Potiphar dahil sa kanya, proximity. Kapatid, yung tao kasi, grabe yung blessing na nandoon sa kanya. Kaya pag nakadikit ka sa kanya, talagang pagpapalain ka. Pero siya, yung blessing niya, nakatago. Kasi mapapahamak ang iba at mapapahamak siya kung talagang hayagan. Then dahil doon, hindi siya tinutokso siya ng asawa ni Potiphar, hindi siya umayon, ginawan siya ng kwento na nire-rape niya ako. Sabi nung asawa ni Potiphar, bumagsak siya sa another P. Ano yon? Prison. Pero yung kasunod na P, it is already a revelation of the purpose. Napunta siya. Nung nasa bilangguan kasi siya, ipinapaliwanag niya yung panaginip ng mga kakosa niya. Sabi nung kakosa, naginip ako. Ano ibig sabihin ng Joseph? Ay, ganyan yan. Yung husay niyang yun, nalaman ng hari. Kasi nanaginip din yung hari. Tawagin si Joseph. Nalaman ng mga alalay ng hari na si Joseph ay nakapagpapaliwanag ng panaginip. Tinawag siya. Ipinaliwanag ni Joseph yung panaginip ng hari. Natuwa ang hari. Joseph, dito ka na sa palasyo ko, ikaw na ngayon ang kanang kamay ko. Mula sa pagiging bilanggo, naging kanang kamay ni Pharaoh, mga kapatid sa Egypt. Imagine, ganon, na-conceal ang blessing ng Lord kay Joseph, mga kapatid. Pero, as we know, Joseph did not start as wealthy. So may ganyan. Pangalawa, mga kapatid, after 15 years, how many years? Joseph realizes that what happened to him is a blessing in disguise. How many years? Ilang taon na kayo naghihirap? Buong buhay na namin, Pastor. Maghintay pa ng konti and you will see. Amen. The unfolding. Ang mangyari kasi, paghahanda rin yun lang, Lord. Sa pagkakataong ito, ready na si Joseph at saka yung kanyang family. Kaya minsan hindi tayo binibigyan ng yaman ni Lord kasi hindi pa tayo handa. Amen. Hindi pa tayo binibigyan ng favor kasi hindi pa tayo handa. Anong ibibigay sa atin ni Lord? Suffering. Anong ibibigay sa atin ni Lord? Pain. Pero habang naghihintay ka, God will going to make you ready. But in Joseph's case, it is after 15 years. Kaya wag magmadali. Siguro kung tayo si Joseph, reklamo na tayo ng reklamo. Sa kahirapan, sa bangin, sa presuhan. May karapatan bang magreklamo si Joseph? Mga kapatid? Lord, sabi mo, pinili mo kaming bayan. Nakakatawa naman, Lord. Piniling bayan mo kami, bakit ako naghihirap? Pwede magreklamo. Tama. Piniling bayan mo kami, Lord. Bakit ako nito ngayon nasa balon? Itinapon ako ng aking mga kapatid. Pwede magreklamo. Mas may karapatan pa nga magreklamo si Joseph kaysa sa atin. Amen? Hinulog na ba kayo sa balon? At wala kayong makain, ilang araw doon kayo sa Hindi pa.
O bakit kayo nagrereklamo sa kukunting pagsubok? Let's realize this. Ibinenta siya, naging alipin. Nagreklamo ba si Joseph? Hindi. Kaya gusto natin, mga kapatid, ang mga Kristiyano rito sa Murphy, ano man ang pagsubok, walang reklamo. Matuto tayo sa ating mga pinag-aaralan. Walang, ano yung murmuring? Complaint kasi yung reklamo. Ano yung murmuring? Sa Tagalog? Ha? Bumubulong-bulong. Whining. Ano ba yan? Akala ko pa piniling bayan ako ng Diyos. Bakit ako nandito sa presuhan? Presuhan! Napreso na ba kayo? O ba't mas malakas pa ang reklamo nyo kaysa kay Joseph? Si Joseph naiintindihan na ang pagbabahala ng Diyos ay nakabalot sa maruming regalo. Kaya pag naiintindihan mo yan, hindi ka magrereklamo sa buhay. Lahat ng nangyayari sa iyo ay inaayos ng Panginoon sa ikabubuti mo. Pero this one is after 15 years. 18 si Joseph, na nando doon kay Potiphar. After 15 years, naging siyang kanang kamay ng Pharaoh. Guys, nire-ready tayo ng Panginoon. Amen. Hindi natin masasabi kung anong gagawin ng Diyos sa atin, pero ito ulitin ko, magagawa ng Diyos ang higit pa sa hinihingi natin. Why? Because He is God and we are His people. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Pastor, kayo ang mga buhay na dynamite. Grabe. Pero hindi pa sinisindihan ni Lord. Baka makasakit ng iba. May panahon. Amen. May panahon na mabubulgar kung sino tayo. Ay sabi sa Malakay, makikita ng mga tao kung sino ang mga anak ng Diyos at hindi mga anak ng Diyos in His proper time. Gusto mo nang makita kang anak ng Diyos, 1 taon ka pa lamang, may problema ka, nagrereklamo ka na. Let's learn from this. God is committed to a long haul of faith. Ang Diyos, mga kapatid, tinawag tayo sa mahabaang pagtitiis at pasensya. 15 taon. Kaya nung magkita-kita sila, si Joseph ay andun na sa palasyo, gutom na ang kanyang pamilya. Ang nang magkita-kita sila, anong sabi ni Joseph? Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Natakot na kasi yung mga kapatid Hinulog siya sa hukay. Tapos hirap na sila, poverty, wala silang makain. Kaya pumunta sila sa Egypt. Na makita nila si Joseph, naku, gaganti ito si Joseph sa atin. Pero Joseph knows God. He knows God is in control. Huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ang Diyos? Amen. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala, ako na ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban nang sinabi ito ni Jose. Hallelujah. Napabuti po ang pamilya ni Jacob, mga kapatid. Ang Israel napabuti sapagkat nagkaroon sila ng isang magandang lugar doon sa Ehipto na kung saan sumagana ang kanilang buhay. But it is a blessings in disguise. Pangalawang example natin ng blessing in disguise, si Job. Amen. Sinong mag-aakala yung kahirapan ni Job ay blessing pala? Kaya lang mga kapatid, si Job, kakaiba kay Joseph, kasi si Job, muntik nang mawala ang kanyang pag-asa. Sa madaling sabi, parang nagreklamo na rin siya. Tao lang, mga kapatid.
So, hindi ko sinasabing kung kayo ay magrireklamo, hindi na kayo totoong Kristiyano. Totoong Kristiyano pa rin kayo. Kasi nasanay tayong mag-react ng ating damdamin sa ating nararamdaman sa paligid. Yan ang nakasanayan natin. Itong ating pagdalo sa mga pagtitipon, mga kapatid, sinasanay naman tayo dito na maging malakas ang ating isipan at nauunawaan sa salita ng Diyos. Ang sanlibutan, matagal na panahon sinanay tayo ng kung ano ang ating nararamdaman, mag-react tayo. Ganyan ang training natin sa sanlibutan. Kaya punong-puno tayo ng pait, punong-puno tayo ng reklamo. Bakit? Kaaway na natin ang mundo. Kaaway na natin ang ating mga kamag-anak. Kasi sinanay tayo ng sanlibutan na kung ano ang nararamdaman niyo ang susundin. Dito, sinasanay tayo kung ano ang tama, iyon ang susundin. Kontra man ito sa nararamdaman. Anong ibig kong sabihin? May sakit ka na, nararamdaman mo. But the Word of God, your mind is higher than what you are feeling. And that is our training here in our gathering. Sinasanay tayo dito na maging malakas ang ating mga isipan na guided ng salita ng Diyos. Para paglabas natin, maramdaman man natin ang mga problema, uutusan ito ang ating damdamin. Hoy, ganyan talaga yan. Hoy, ganyan talaga yan. In this life, sabi ni Lord, you have tribulation. Sinong nagsabi? Sa buhay na ito, marami kayong paghihirap. Si Lord na nga mismo ang nagsabi. Kaya paglabas mo dyan, naka-encounter ka ng paghihirap, nasanay na kami doon sa church namin na yung Word of God ang malakas. Ang isipan namin ang malakas. Paglabas mo, nakaranas ka ng kahirapan, affected yung emotion mo. Anong gagawin mo? Dahil malakas na yung isipan mo, salita ng Diyos, utusan mo yung damdamin mo, huwag kang magreklamo. Huwag kang magreklamo. Amen. Huwag kang magreklamo. Ang buhay mo ay sa kamay ng Diyos. Kontrolado ang ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi masama yan. Ang nangyayari sa iyo, hindi masama. Everything works together for good to them that love God. Amen. Ang lahat ng bagay ay nangyayari sa ikalalakip-lakip para sa ating kabutihan, minsan sa kaduluduluhan. Ano ang purpose natin dito, mga kapatid? Palakasin ang ating isipan sa guidance ng salita ng Diyos. Iyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi sinanay tayo ng sanlibutan na magreklamo, maging mapait ang ating buhay dahil sa ating nararamdaman, nakikita, naaamoy, nahahawakan. 5 senses, naririnig. O sino rito naiirita pag narinig ang kapitbahay? Sino rito ang naiinis pag nakita ang kanyang kaaway? Sino rito ang nagtatago nang nakasalubong yung inutangan? Lahat yan ay pakiramdam, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos. Amen. We have the Word of God in our mind. Kaya sabi ng Biblia, renew your mind. Baguhin na ninyo ang inyong isipan ng salita ng Diyos. Maging malakas sa atin ang salita ng Diyos so that when time comes, mga kapatid, even the severest sufferings, we will not complain. Oh, I hope, mga kapatid, anong pagsubok ang pwede kang magreklamo? Pastor, high blood na ako pag walang pera ang bulsa ko. Pag walang pera yung bulsa, high blood na. Natuto ka sa sanlibutan. Matuto ka sa church. Matuto ka sa salita ng Diyos. Kulang kahit walang laman ang bulsa. Di ka na mapabayaan ni Lord. You are
being held in the state of blessedness. Ano man ang mangyari, ano mang kapangitan ang mangyari, pinagpala ka pa rin. You just wait, you just wait. So si Job, 5 losses of Job's tragedy. Job, who is suddenly beset with horrendous disasters that take away all he holds dear, a scenario intended to test Job's faith in God. Nagkataon itong si Job ay pinagtripan ni Satanas. Pinagtripan ni Satanas, nahamon naman si Lord kasi sabi ni Satanas, alam mo, God, yan si Job tapat sa'yo kasi walang pagsubok yan. So, payagan mo akong subukin ko. Itatakwil ka niyan, Lord. Nahamon si Lord. Ay, kilala ko yan si Job. Tiwala yan sa akin. Sabi ni Satanas, tiwala sa'yo kasi pinayayaman mo. Bigyan mo ako ng karapatan. Paghirapin ko ang buhay niya. Oh, sige, deal. Sabi ni Lord kay Satan, deal. Bumaba si Satan. Pinaghirap si Job. Napagtripan ni Satanas. Huwag naman sana tayo mapagtripan ni Satanas. Pero sakaling pagtripan man tayo ni Satanas, ang Diyos ang ating kapanalig. Nawala ang fortune niya, nawala mga kahayupan niya. nawala ang mga kahayupan niya, namatay ang kanyang mga alila, hanggang sa malaking unos ay nadaganan yung kanyang mga anak, masira ang malaking bahay niya, nabagsakan ang kanyang mga anak, the loss of fortune, 5 ito, the loss of children. Tapos, maya-maya, nagsulputan na yung mga bukol sa katawan ni Job. Ang dami na niyang pigsa buong katawan, mula ulo hanggang paa. Nahihiga na lang siya sa abo. Nawala pati yung kanyang kalusugan. Ano pa yung nawala sa kanya? Tinitingnan siya nung asawa niya, Job, dami mo sigurong kasalanan, kaya gaganyan ka. Sabi nung asawa niya, lalayasan na kita. Sumpain mo na ang Diyos mo. Walang kakwenta ang Diyos mo. Pinaghirap ka. Lumayas yung asawa niya. Nawala pati asawa niya. Yung asawang aalalay, siya pang lumayas. Yung pusa namin, may pusa kaming babae. Yung mga lalaki ko kasing pusa, pinakapon ko na. May pusa kaming babae. Medyo fertile siguro siya. Marami na siyang naging anak actually. So, hindi na siya mga anak kasi kinapon na yung mga pusa namin. Yung mga lalaki. Mula pa nung December, 2 buwan na, sige tawag ng lalaking pusa. Naiistorbo kami, araw at gabi, Narinig naman ng mga pusang lalaki sa labas, Nagsasagutan sila. Ay, hindi siya makalabas ng bahay, yung pusa namin. Pinapangaralan ko yung pusa namin. Sabi ko, huwag ka nang lalabas. Pusa lang yun, halimbawa lang ito. Kasi pagka lumabas ka, bubuntisin ka lang ng manliligaw mo. Pag buntis ka na, iiwanan ka na. Magdadala ka ng pusa. Ilang buwan din yon. Manganganak ka, hindi ka man lang tutulungan ng lalaking pusa. Ikaw ang maghihirap. Ikaw ang magpapalaki ng mga kuting mo. Ha? Matuto kayo, ha? Di ba ganon? Kaya wag kang paluloko dyan sa mga manliligaw mo. Bubuntisin ka lang yan. Tapos iwanan ka na. Ikaw na lahat. Magpapadede ng anak mo, mag-aalaga ng anak mo. Pinapangaralan ko yung pusa namin. Pero tila hindi nakikinig. Tawag pa rin ang tawag ng lalaki, mga kapatid. Itong asawa ni Job, walang kwenta. Yung dadamay sa panahon ng hirap, iniwanan siya. Kaya siguro alam niyo na kung gaano ang kahirapan ni Job, mga kapatid. Amen?
Tapos nawala pa ang kanyang, muntik na mawala ang kanyang pag-asa. Ang mga kaibigan niya, iniwan na rin siya. Pero those are blessings in disguise. Saka tapos naiintindihan ni Lord, hubad naman akong dumatal dito sa mundong ito. Kung hubad akong kukunin mo, wala namang problema. Pareho lang. Amen. Iyon ang faith. Amen. Hallelujah. Naiintindihan ang mga bagay-bagay, kaya hindi nagrereklamo. Pero sa kaduluduluhan, parang mawawala na yung pag-asa ni Job, sapagkat pati kasawa nga niya. No? Pero after 7 years, amen, anong nangyari? Ibinalik ang dating kabuhayan ni Job. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan at dinoble pa. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Kanina 100%. 100% kanina ngayon. Masaya na siguro tayo kung dodoblehin mo lang, Lord, masaya na kami. Dinoble. Hallelujah. You cannot outgive God. Yun ang sinasabi natin, you cannot outgive God. Pag nabigay ka ng piso, hindi pwedeng piso na lang din ibabalik ni Lord sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw pa. Magbigay ka at ikay bibigyan, pero ang return, siksik, liglig, at umaapaw pa. Isang kaban ay isang, ano yung tawag doon? Yung takalan ng bigas? Utsaba. Utsaba sa amin. Anong tawag din sa Tagalog? Takal. Isang takal lang binigay mo kay Lord, ibabalik sa iyo na isang takal, pero sisiksigin ni Lord. Liligligin. At saka, umaapaw pa. Sobra-sobra. You cannot outgive God. God is God. Kaya huwag pang hinayangan ang nawawala dahil kay Lord. Ibabalik. Sobra pa. Dinoble ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kilala, ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at sing-sing na ginto. Ayan. Hallelujah. He was favored. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Nakikita niyo po ba? Nasusundan natin. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga pangalan ng babae ay Jemima, Kisya at Keren, Hapok. Ito yung mga anak ni Job. And verse 15, ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo. Sa ika-4 na salinlahi, matandang-matanda na siya nang namatay. Hallelujah. After a while, after 15 years, yung regalong putikan nung binuksan, doble ang laman. Another J. Or rather, let me give you another verse in the New Testament. Sabi ni Santiago, after 2,150 years ago, sabi ni Santiago in Santiago 5 verse 11, sinabi nating pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Amen. Say after me, pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Diyos. Pero that realization is after 15 years. Na talaga. Pero habang dumadanas ng pagsubok, mabuti ang Diyos. Nung nakita ang kabutihan ng mga pagsubok, sinabi ni Santiago, talaga. Amen. Can you say after me, talaga? Yan. Ibig sabihin, mabuti, talagang mabuti. Talagang mabuti. Ano sa English yung talaga?
truly. Indeed. Ano ba? Surely. Yeah. Mabuti ang Diyos. Anong sasabihin mo? Indeed. Mabuti ang Diyos. Talaga. Pero ito ay napapatunayang talagang totoo pagkatapos ng maraming taon na sa una ay tila bagapangit, pagbukas ng regalo, napakaganda. Si Jesus, another J. Sino yung unang J natin? Si Joseph. Ang pangalawang J? Si Job. Ang pangatlong J? Si Jesus. As we know, a man without sin yet arrested in Jerusalem and tried by the Jewish authorities, handed over for the Roman government and crucified on the order of Pontius Pilate. 5 C's, highlight of Jesus' sufferings. The cry in the garden. 5 C. Yung kanyang iyak, yung kanyang pawis, dugo na. Iyak siya sa garden. May mali tayong nauunawaan. Si Lord hindi natatakot mamatay. Noong umiyak siya sa Garden of Eden, sabi niya, pwede ba Lord kung maaari, wag na lang akong maghirap. If it is possible, Father, let this cup pass from me, the cup of sufferings. Hindi siya nagrireklamo. We will see later. So, cry of the garden. Pero ito, agony na niya ito. Mayroon siyang nire-wrestling ditong isang bagay. We will see. We will check it later. Mali yung naunawaan natin na nagreklamo si Lord. Mali yung naunawaan natin na takot siya. Mali. Mamaya. Another C is the cursing at the pillar. Yung pinaghahagupit siya doon. Na kung saan mahalos matanggal na yung laman niya sa likod ng latigo sa isang poste. Tapos ang pinakamahirap pa yung patungan siya ng kuro ng tinik na didos ang haba ng mga tinik. Tapos ang pinakamahirap pa yung carrying of the cross. Yung pinasan niya ang cross. At saka siyempre yung pinakamahirap yung ipako siya sa krus hanggang kamatayan. So these are the blessedness of Jesus in disguise. Ba't nangyari kay Joseph? Ba't nangyari kay Job? Ba't nangyari kay Jesus? The environment warrants it. Mga kapatid, that is the only way. That is the only way to go up. Go down. Amen? That is the only way. Go down so you can go up. There will be no glory without the cross. Kaya yung mga bagong Kristiyano, akala nyo, glory na kaagad ang tatanggapin nyo rito. Oy, hindi. Matuto kayo sa amin, cross muna. Paghihirap muna. Pagka committed kayo sa paghihirap, hindi kayo mawawala sa mga outreach. Pag committed kayo sa paghihirap, hindi kayo mawawala sa gawain sa Panginoon. Eh, mga nawawala kasi ayaw maghirap. Pero pag committed ka na sa paghihirap, you will involve yourself. Sanay na tayo. Si Jesus, ito po yung nangyari sa kanya. Kaya ano ang nangyari after 33 years ng buhay ni Jesus? Mga kapatid, ito ang sabi ni Pedro, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Verse 33, anong sabi ni Pedro sa mga Hudyo? Pinaupo siya sa kahanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos naman sa amin, tulad ng inyong nakita at narinig na nag-i-speaking in tongues kami. Yun. Ang sabi ni Pedro. After 33 years of Jesus being a servant, that highlighted on the cross. Pagkatapos niyan, ito na po yung blessing na hindi na in disguise. Una, in disguise, paghihirap. Blessing ba yan? Yes! Nakabalot nga lang sa paghihirap. Kaya
huwag ikasama ang anumang paghihirap, mga kapatid, natin. Kasama yan sa plano ng Diyos. Amen? Tapos verse 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong Jesus na ito, na ipinako ninyo sa krus, ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nahayag na ngayon yung laman ng maduming regalo, panlabas, yung pala. The Lord Jesus Christ will resurrect. At nakinabang tayo, dahil sa kanyang kamatayan, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Pero kung nagmalaki kaagad si Lord na siya ay anak ng Diyos, baka hindi mangyari ito. No? Sakay, sabi ko nga sa inyo, nung pinahihirapan siya, sabi niya, my kingdom is not of this world. Pwede siyang tumawag ng mga anghel para sakluluhan siya, pero hindi niya ginawa. Yung blessing niya is concealed because He wanted to save us. And this happens. Siya ang Panginoon, siya ang Kristo, ginawa siya ng Diyos na siya ang Panginoon at Kristo ng ating Ama, at sa pamamagitan niya tinanggap ang banal na Espiritu at ngayon ibinuhos naman sa atin. And we are living guided. Why? Because of the Holy Spirit and it because of Jesus. And that is after 33 years of being a servant. Philippians chapter 2 verse 5 to 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kasi si Jesucristo ay Diyos, nagkatawang tao. Hindi niya ipinilit na maging kapantay, sa halip kusa niyang binitawan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Alam niya kasi, hindi tayo maliligtas kung hindi siya bababa, paghihirap. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang isang tao, at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba. At naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na sa Jesucristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama. But that is after 33 years. The vindication comes. And this is what a great blessing. Not only for Jesus Christ, but for all of us. Because we are saved. Romans 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us. Ayun, yung blessing in disguise pala kay Jesus, it is for the demonstration of the love of God for everyone. To feel the love of God. Without the cross, we cannot feel the love of God. So the blessing to Jesus is in disguise. But afterwards, the Father God was able to demonstrate His love towards each one of us. To the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He demonstrated His love to us. Ipinahayag, dinemonstrate ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan nung tayo makasalanan pa, namatay si Jesus sa atin. Pero hindi ganon kadali. He has to take the cross. That is the way, people. There will be no glory without cross. Hallelujah. Okay. Ilang J na tayo? Gusto nyo pa ba? Mayroon pang 2 J, pero sa pagkakataong ito, hindi pangalan. Lugar. Punta tayo sa lugar. Ano yung unang lugar? Jericho. Anong nakikita nyo dyan? Kilala nyo na yung picture? Si Sakeo. Ano si Sakeo? Maliit na tao. Dahil sa kanyang pagiging maliit, blessing in disguise sa kanya yon. Kasi kung hindi siya maliit, hindi siya aakyat sa puno. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Hindi siya, pangalawa kasi, tax collector siya. Hindi siya pwede makipagsiksikan, babatukan siya ng mga Hudyo. Galit ang mga Hudyo sa tax collector, mga traidor kayo. Kaya pag makipagsiksikan siya yung para makita si Jesus, hindi niya alam may nagbumabatok.
may bumabatok. Those are limitation. Pero para kay Sakeo, blessing yon in disguise. He was an outcast, at the same time, maliit na tao siya. At dahil outcast siya at maliit na tao, dumarating si Jesus. Paano ako makikita si Jesus? Dahil sa kanyang pagiging maliit, naghanap siya ng puno, sycamore tree, umakyat siya doon. At dahil doon, napansin siya ni Jesus. At ang kaligtasan ay dumatal sa bahay ni Jesus. Guys, ano ang infirmities ninyo? Sarat ba ang ilong nyo? Huwag ipagtampo. May layunin ang Diyos kung ikaw ay naging Kristiyano. Kasi yung infirmities mo will be a blessing in disguise. And later on, a real blessing if you unwrap what is inside. Anong nangyari sa iyo? Huwag ipagtampo. Bagsak ka ba sa grado mo? Huwag ipagtampo. Basta ginagawa mo naman yung best mo, siyempre. Ano pa? Namatayan ka ba ng asawa? Huwag ipagtampo. Hallelujah! Nakikinig si Satan sa atin. Nakikinig si Satan sa atin. Naku, patay na naman ako nito. Wala na naman akong magugoyo. Wala na po siyang magugoyo. Si Satan. Alam na this. Amen? Nabungal ka man, huwag ipagtampo. Naubos man ang ipin mo, huwag ipagtampo. May magandang layunin ng Diyos dyan. Walang masamang tinapay sa mga anak ng Diyos. Si Sakeo. Hallelujah. PWD ka ba? Huwag ipagtampo. Senior ka na bang nakakilala sa Panginoon? Huwag ipagtampo. May layunin. Tanggapin lang ito bilang regalo, basta galing sa Diyos. Amen. Magtiwala, gagamitin tayo at pagpapalain tayo. Another J. Ano yung another J natin? Jerusalem. Ito yung binasa ka din ng teksto. Si Simon na taga Cirene. Sino itong si Simon na taga Cirene? Si Simon na taga Cirene, mga kapatid, yan po ay probinsya ng Libya. Malapit na po yan sa Africa. Kaya si Simon, siguro African si Simon, o kaya sabi ng mga scholar, African Jew. Anong ginagawa niya sa Jerusalem? Mayroon siyang sakahan doon, nagsasaka siya. Galing siya sa bukid, nakasalubong niya yung grupo ng mga Romanong bit-bit si Jesus at pasan-pasan ni Jesus yung krus. Napagtripan siya ng mga sundalo kasi si Jesus Christ ay hinang-hinaan na. Muntik na siyang hindi aabot sa Golgota. At alam nyo ba, iyon ang agony ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Natatakot siya na hindi siya makarating sa krus sapagkat sa paghihirap na daranasin niya sa kamay ng mga Romano. It is a blessing in disguise that Simon is passing by, magsasaka, galing sa pagsasaka. Niloob ng Diyos na tulungan ni Simon si Jesus na pasanin ang cross. Naiiyak si Lord, hindi dahil ayaw niyang mamatay. Naiiyak siya sapagkat ang laman ay mahina. Though his spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya sabi niya, pwede ba yung suffering na ito mawala sa akin? Baka hindi ako umabot sa cross. Pag hindi siya umabot sa cross, hindi tayo maliligtas, mga kapatid.
It's a blessing in disguise that Simon is there. Kaya lang itong si Simon ay pinilit. Hindi kusang loob. Hoy, alika Simon. Romano yung nag-utos. Wala siyang choice. Romanong sundalo. Wala siyang choice, napilitan lang siya, mga kapatid, na pasanin ng cross. Yun lang po kasi ang kwento ni Simon. Pero, alam nyo, yung pagpapasan niya ng cross ni Jesus, kahit napilitan siya, blessings in disguise. Bakit si Simon naligtas? Dumami ang mananampalataya sa probinsya ng Cyrene ng Libya dahil kay Simon. Tapos dumating ang panahon, binanggit ng Biblia, yung dalawang anak ni Simon na si Alexander at saka si Rufo. Si Alexander at saka si Rufo, mga naging disipulo. It's a blessing in disguise. Sino mag-aakala? Ako pang napili. Magbibit-bit ng cross. Pero kahit siguro nagreklamo si Simon, kaduluduluhan, it's a blessing in disguise. Kaya yung outreach natin, pinapatanggap natin ng mga tao kahit napilitan. Halika kayo, pasanin nyo yung cross. Ginagawa namin yun. Kasi sinong mag-aakala na yung pagpasa ng cross ay magiging biyaya sa kanila. Kaya ano ang kwento natin kung kayo man ay napipilitan at naghihirap kayo, pero dahil ito ay gawa ng Diyos, huwag ipagreklamo. Gawa lang. Amen. It will be a blessing in disguise, maybe. After all, if you are a Christian, you are already in the state of blessedness. Hindi isang bagsak ang blessing sa inyo. Hindi isang bagsak. You are already blessed all throughout. Mga kapatid, kung mayroon man tayong infirmities, just like Sakeo, huwag ipagreklamo. If you are a Christian, that is a blessing later on. Amen? Si Joseph, si Jesus, at saka si Job. Ang mga ito ay patunay na ang pagkalinga natin ng Diyos sa atin ay nababalot sa tinatawag na paghihirap. Pero, siyempre, it will going to be truly a blessing in disguise. Let me have this statement, applicatory statement on the topic. Blessing in disguise is when you walk in His divine will according to Romans 8 verse 28. Tiwala lang kay Lord, kahit may problema, may pagsubok, tiwala, huwag mawawalan ng tiwala kay Lord kasi si Lord ang may control. Pangalawa, alam mo, kaya yung verse ng Romans 8:28, kabisado nyo na, no? Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Diyos. Kasi dati hindi nagkakalakip-lakip. Pero ngayon, dahil umiibig ka sa Diyos, ang lahat na ng bagay, pagsubok man at kasaganaan, ang lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Diyos. Namatayan ka man, nasunugan ka man, nanakawan ka man, nabudol ka man, na-scam ka man. Name it. Walang masama dyan. Ang lahat ng ito ay magkakalakip-lakip sa ikabubuti natin. It just happened that that is the way to go. Blessedness in disguise. Another verse, an overriding principle of blessings in disguise. In one verse, madalas si Jesus ganito, no? If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. That is the principle of Christianity. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Kuya Aaron, halika. Awitin ulit natin. Kahit kailan.
may problema man o wala, kahit kailan, di ka nagkulang. Hallelujah. Kuya Aaron, ibigay natin ang the best natin kay Lord. Kasi ibinibigay rin ni Lord ang the best niya sa atin. We are so powerful, guys. It just happened that it is concealed because we are living here on earth full of sin. But we are in the state of blessedness already. We are a living dynamite. Oh, and we should overcome. Hallelujah, because God is good. Sige. Samahan ko na si Kuya Aaron. Blessings in disguise. Blessedness in disguise. That is our life. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Panatag na. Liranin man ikaw lang, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, iniling mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, iniring mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka, Panginoon! Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagbago, Panginoon. Kahit kailan
Biyaya mo sa akin lagi lahat. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Say hallelujah after me, before me. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. You may be seated. Makakapo na po tayo. Thank you, Kuya Aaron.